Hello! Nagmamadali ako ngayon kasi gusto kong umabot sa bangko kasi before lunch, wala pa masyadong tao. Pero pag lunchtime na, doon na dumadami yung tao. Ayokong pumila ng mahaba. So, gagawin ko ngayon is yung aking on-the-go makeup. Lahat ng items na gagamitin ko ay Maybelline. At kung tatanungin nyo ako bakit, kasi sale ngayon. Ayoko na masyado maraming chika, guys. Ha, go na tayo. First na ginagawa ko, nag-a-apply ako ng sunscreen. So, pwede rin moisturizer, depende sa inyo. Pero, mas maganda yung merong kakapitan yung powder. Kasi powder lang yung gagamitin ko. At kapag nagmamadali ako, hindi na ako nagpa-foundation. Kasi pag nag-foundation ako, aabutin tayo ng sham-sham. Ang gagamitin kong powder is yung Maybelline White Super Fresh. And this is long-lasting UV cake powder. Ang shade ko dito is 03 Natural. And meron din siyang SPF 34 sa kanya plus PA+++. Sa lahat ng pressed powder na meron ako, ito yung pinakamaganda, yung oil control. Meron siyang SPF, okay yung oil control niya, maganda yung coverage niya. So, what more can I ask for? Yun nga lang, hindi siya ganun ka long-lasting. Powder lang to, kaya wag kayong mag-expect na talagang tatagal siya buong araw, okay? Lalo na kung oily skin kayo. And pawisin. Ginagamit ko brush kasi mas madali yung brush. Wait lang, habang nagdadaldal ako, mag-a-apply na ako, ha? Pag sponge yung ginagamit ko, malagkit. Malagkit sa feeling, pero tingnan nyo, oh. Instantly nakaka-brighten siya ng face. Pa-buff, pa ganyan. Kasi para kumapit siya sa skin. Kapag ginaganon mo kasi parang tinataboy ko lang yung powder. Alam niyo yun? Ito yung makeup na ginagawa ko kapag nagmamadali ako. Kunwari may bibili lang ako. Kunwari nagluluto ako tapos nagkulang ako ng rekado, nagkulang ako ng bawang or suka, for example. Kailangan ko tumakbo sa grocery. Ito lang. Kasi kailangan natin mag-powder para hindi naman tayo mukhang lotion. Yung nagmamadali ako pero gusto ko pa rin magmaganda kind of look. Okay, next is sa kilay. Ang gagamitin ko, Fashion Brow na 3D brow and nose palette in dark brown. Ayan, gagamit ako nito ganitong klaseng brush, small angled brush. And then yung wax muna. Tip ulit para sa merong oily skin at pawisin. 'Di ba maglalagay kayo nito? Wax muna. Don't forget na maglagay din kayo ng powder kasi kailangan nyo yan. Kailangan yung iset yung wax para mas long-lasting siya. Kasi kapag pinabayaan nyo na, na wax lang, mangingintab yan, promise. Hirap magsalita pag nagkikilay eh. Wait lang, tapusin ko muna to guys, tapos babalik ako, ha? Luhin mo na ang buhay ko, wag lang yung kilay ko. Wag lang yung pagkikilay ko. Mga ganon. Okay, next is Maybelline 24-Hour Color Matcher, and this one is dark brown. Ayun yung gagamitin ko para matame yung buhok ko sa kilay, para pumantay siya, para hindi siya kalat-kalat. Yung bago kong na-discover na mascara from Maybelline. Alam niyo yung mga mascara ng Maybelline, very good talaga. Halos wala akong hindi nagustuhan na mascara sa kanila. Yung formula, okay, long-lasting, halos lahat, nakaka-volumize lahat. Pero, ang pinaka-favorite ko so far is yung Hyper Curl. And this one. Kung medyo naiinis kayo sa Hyper Curl, kasi yung Hyper Curl kasi may tendency siya na mag-clump talaga. Lalo na kung kagaya nyo ako na ilang beses mag-apply ng coat ng mascara. So, kung ganun yung problema nyo, ito, try nyo yung The Falsies Push Up Drama. Hindi nagka-clump up yung lashes ko sa kanya, pero matagal bago bumaba yung aking lashes. Talagang na-maintain niya yung pagka-curl and talagang napupush up niya yung aking lashes. Pero kailangan ko pa rin kailangan ko pa rin mag-lash curler. So, magla-lash curler muna ako and then apply natin to. Isang coat pa lang yan, tingnan nyo. Ang ganda na kagad. Hindi nakakatakot yung pinaka-brush niya. Hindi nakaka-intimidate. Ewan ko sa inyo, pero sa akin, there's always time for contour. V-Face Blush Contour, and this one is brown. Meron ka ng blush, and then meron ka ng pang-contour. So, i-contour ko muna yung aking nose. And fingertips na lang para mabilis.
And then, blend ko lang ng konti kasi mukhang sumobra ng konti. Ayan, okay. Etong brown, parang may pagka-peach siya. Okay yung color niya, especially sa mga morena. Ay, guys, check this out. Kasi para ka lang sun-kissed, ganyan. Gagamitin ko ito, contour. Konting-konti lang. Konting-konti lang kasi nga wala tayong time. So, very, very light. Ayan, we're almost done. Ano na lang? Ano na lang kulang? Lipstick. Tama. Okay. Okay, for my lips, meron akong dalawang powder mattes dito. Gawan ko kaya ng review. Ngayon ko lang na-realize, no? Dapat on the go makeup look lang tong video na to. Pero, yeah, samahan na natin ang review nitong powder mattes. Tinry ko na siya sa lips pero hindi ko siya tinest buong araw. So, test natin siya buong araw today. I have 2 shades nga lang. So, I'm not sure kung makakuha pa ako ng marami nito. Pero, I will try para mapakita ko sa inyo lahat ng shades na available. Pero, I will try. I can't promise, ha? I have here yung Touch of Nude and yung Plum Perfection. Swatch nga natin para makita natin kung ano yung mas bet ko. Okay, so ito yung Touch of Nude. This one is Plum Perfection. You know what? Mag-Touch of Nude tayo para, diba? Para pang ano lang, pang everyday lang talaga. Sobrang dali niyang i-apply. Tingnan nyo. Walang tugging. And then, makikita niyo talaga kagad matte siya na powder matte. Very easy to glide sa lips, kagaya ng creamy mattes. Pero ito, powder matte talaga siya. Yung creamy matte kasi, para sa akin, hindi siya ganun, semi-matte siya. So, meron pa siyang shine sa kanya ng konti. Ito talagang matte na matte. So, pag tinignan mo nga siya, para siyang liquid lipstick. Pero, very comfortable and andaling i-apply. Wow! Ganda ng color, tsaka tingnan niyo yung itsura niya sa lips. Tignan nyo, wala yung shine. Powdery talaga yung finish niya and very comfortable. Hindi siya transfer proof, guys, ha. Nagta-transfer pa rin siya, guys, ha. Ayan, o. Okay, so we're done. 10:19 and itetest natin tong lipstick na to. And right now, ang ganda niya, guys. Ang ganda niya, very comfortable siya sa lips. Pero, again, ha, hindi siya transfer proof. Sobrang komportable. You won't even feel na parang meron kang nasa lips. Hi guys! It's now 4:32 PM. Hindi pa ako kumakain. Uminom ako kanina ng tubig pero hindi pa ako kumakain. Ito yung itsura niya. Oo nga no, medyo gutom na nga ako kasi ginawa ko, nag-edit ako at nakatulog ako. Hindi pa ako magta-touch up ng lipstick. Pero tingnan niyo yung itsura niya. Ayan siya up close. Hindi ka pa kailangan mag-touch up. Ilang oras na yun ha? Parang mag-6 na oras na yata siya sa lips ko. Parang nag-iiwan kasi siya ng stain. And like I said, very comfortable. Parang hindi ko talaga na-feel na meron akong lipstick na suot. Babalik ako ulit later if I have to touch up. So, sa ngayon, hindi pa ako kumakain. Siguro after ko kumain, probably. It's now 7:54 and tignan nyo yung lips. I-zoom in natin ha. Para makita nyo yung mga blackheads ko. Ganon. Ayan. Tingnan nyo guys. Ang ganda pa rin niya, no? Hindi siya drying sa lips, tapos sobrang comfortable niya. Kung merong nagbabalat sa lips nyo. Kasi nagre-recover pa yung lips ko kasi nung nakaraan, gumawa ako ng swatches. 16 na matte liquid lipsticks yun. Kaya, ayan, actually nagbabalat yung lips ko eh. Pero hindi na-emphasize itong powder mattes. Hindi pa ako nag-re-apply, so magre-re-apply ako ngayon. Ito siya nung ni-reapply ko. So, okay lang. Okay pa rin. And it feels comfortable. Pero again, guys, hindi siya transfer proof. Actually, like this. Lalo na tong Touch of Nude. And balita ko, alam mo ba, talaga may usap ako dito, diba? Hindi, talaga seryoso. Lagi siyang daw, out of stock. Last and final update. It's now 10:34 PM. Alam niyo yung lipstick? I liked it. Pero, guys, meron akong tip sa inyo. Pag magre-reapply kayo, tatanggalin nyo muna yung dati. Kasi parang nagda-dry out na yung
dating nilagay nyo eh. So, kapag magre-reapply kayo, huwag nyo ipapatong. Tanggalin nyo muna yung luma and then saka kayo magre-reapply. Kasi pansin ko, pag pinagpatong mo silang dalawa, lalong na-absorb yung moisture, lalong nagiging dry yung lips. So, Touch of Nude, it's really good. On application, yung itsura ng Maybelline Powder Mattes, comparable siya sa itsura ng matte liquid lipsticks. Kaya nagustuhan ko siya. Kasi alam niyo naman ako, I love matte liquid lipsticks. Kaso, ang problema ko kasi doon, sometimes may mga matte liquid lipsticks na hindi comfortable sa lips. Nakaka-weigh down sa lips, ang bigat ng labi, tapos parang pag kumain ka, nagiging sticky. Ito, hindi siya transfer-proof, pero okay lang kung if you don't mind reapplying. Overall, I highly recommend yung powder mattes kung yun yung mga hinahanap nyo sa lipstick, yung comfortable, yung lightweight, yung hindi malagkit, and matte, and hindi high maintenance. Kasi kahit hindi kayo manalamin from time to time, andun pa rin siya sa lips, and it looks good, walang kumalat, walang nag-transfer sa teeth ko, kaya okay, comfortable siya sa lips. Yun yung pinaka-importante. Perfect sa mga on-the-go, sa mga nagmamadali kasi application is very easy din. So, yun lang. Sana nakatulong itong video na to. And don't forget to thumbs up kung oo. Don't forget to subscribe, guys. Maraming salamat. See you again on my next video. Bye! The Falsies Push-Up Drama. The Falsies Push-Up Drama. Try. Fudge! Maybelline The Falsies Push-Up Drama. Try. Never gonna give you up. Never gonna.